Aralin 7. Tekstong impormatibo at bahagi ng aklat. Para sa layuning pampagkatuto, nauunawaan ang tekstong naratibong pabula. Natutukoy ang tayutay, onomatopeya sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon, magsalaysay at maglahad, kahulugan, tagapakinig, tagapanood, mambabasa, konteksto, salo-salo at kaarawan, at tono at damdamin. Nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag ng kilos at galaw ng katawan, kumpas, padyak, tayo at iba pa. Ekspresyon ng mukha. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal o diagram na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Para sa unang araw. Maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Para sa unang bilang, 123 San Juan Real Street, Kalayaan, Laguna. Ika-21 ng Hunyo, 2024. Pangalawa, Mahal kong Sandy. Para sa pangatlo, ako ay magdiriwang ng aking kaarawan sa ika-6 ng Marso, 2025 at kasabay nito ang pagbubukas ng aming maliit na grocery store. Ito ay gaganapin sa ika-2 ng hapon sa bahay namin gaya ng dati. Inaanyayahan kitang dumalo sa aking pagdiriwang. Ako ay umaasa na makadadalo ka para makapagkwentuhan naman tayo at nang makita mo rin ang bago kong alagang pusa. Para sa pang-4, ang iyong kaibigan. At sa pang-5, Leomar. Atin ng sagutan. Para sa unang bilang, ito ay pamuhatan. Pangalawa, bating panimula. Pangatlo, katawan ng liham. Pang-4, bating pangwakas. At pang-5, lagda. Sa araw na ito, magbabasa tayo ng isang tekstong impormatibo. Uunawain natin at magbibigay tayo ng ating mga reaksyon batay sa binasang teksto at kaugnayan nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. At aktibo tayong makikilahok sa talakayan at mga gawain sa aralin. Alin sa dalawa? Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel. Narito ang mga gabay na tanong. Anong paksa ang maaaring mabuo sa mga larawang ibinigay? Ano ang nakakalap natin sa paggamit ng libro at internet? Alin sa dalawa ang ginagamit mong madalas sa pagkuha ng impormasyon? Bakit? Bakit mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid? Paano tayo magkakaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating paligid? Para sa talasalitaan, tukuyin kung wasto ang nakasulat na pangalan sa bawat hanay. Lagyan ng bawat salita ng check kung tama at X o cross naman kung mali. Para sa mga tao, Ana, Pinggan, Nars, Lola, Bulacan, Guro at Tarlac. Sa bagay naman, bote, bahay, kumot, pusa, Davao, Leo, Paso. Hayop, bibe, bangus, Rizal, papel, manok, kalabaw at bagyo. Lugar, Payong, Parke, Laguna, Tia, Palengke, Baso, Palaruan.
At para sa pangyayari, kaarawan, pista, araw ng pagtatapos, araw ng mga puso, Nina, Dansi, at Pasko. Pumili ng isang pangalan sa bawat hanay sa itaas at gamitin ito sa sariling pangungusap. Para sa ikalawang araw, tekstong impormatibo na liham pangkaibigan. Basahin ang tekstong impormatibo, ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baha dahil sa LPA, mga residente inilikas. Isinagawa ang forced evacuation at rescue operations sa ilang barangay sa Zamboanga City matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan na dala ng Low Pressure Area o LPA. Sa ulat ni Efren Mamak ng GMA Regional TV News nitong Webes, sinabing naitala ang pagbaha sa mga kabahayan malapit sa Tumaga River sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ilang bahay din ang inanod ng tubig, pati na ang kanilang mga alagang hayop. Pinasok din ng baha ang tanggapan ng City Agriculture at Regional Animal Disease at Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine Coast Guard o PCG sa mga stranded na residente na naninirahan sa tabing ilog. Dinala ang mga inilikas sa covered court ng isang eskwelahan at binigyan ng pagkain ng barangay at lokal na pamahalaan. Sa inisyal na tala ng City Disaster Risk Reduction and Management, 15 barangay ang apektado ng pagbaha habang patuloy na inaalam ang bilang ng mga apektadong tao. Dahil sa pagbaha, kanselado ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Kanselado rin ang mga biyahe ng sasakyang pandagat sa Fort of Zamboanga tulad ng papuntang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpatupad din ng kanselasyon ng mga biyahe sa Zamboanga International Airport o ZIA. Nitong Miyerkules ng umaga isinara ang runway dahil sa malawakang pagbaha. Approximately 11 flights, yung corresponding airlines naka-feedback na din sila sa Manila kung pwedeng bukas magkaroon ng recovery flights para ma-accommodate yung mga canceled flights ngayon. Saad ni ZIA CAP Officer in Charge, Engineer Jaime Vicente Santos. Samantala, magsasagawa raw ng rapid damage assessment ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong barangay dahil karamihan sa mga ito ay nasalanta na ng nagdaang pagbaha kamakailan. Isabela City, Basilan. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pagbaha sa Isabela City, Basilan. Sa Barangay Tabuk, napasok ng baha ang mga kabahayan pati ang barangay hall. Sinuspindi naman ng PCG Southern Mindanao ang biyahe ng sasakyang pandagat sa Soc-Sargen Region. Wala ring biyahe patungo sa mga bayan ng Jose, Abad Santos at General Santos City, Davao Occidental at pabalik. Inabisuhan din ng Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa masamang panahon. Mel Matthew Dr. FRJ, GMA Integrated News. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ano ang pinapaksa ng binasang artikulo? Saang lugar na itala ang may mataas na level ng baha? Gaano kalubha ang epekto ng pagbaha? Paano kinuha ang mga impormasyon sa balita? Mula sa binasang balita, paano mo masasabi na ang isang teksto ay impormatibo? Pangalan. Ang pangalan ay isang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o kaisipan. Sa Filipino, ang pangalan ay maaaring konkreto, nahahawakan at nakikita, o di konkreto, hindi nahahawakan ngunit naiisip.
Mga halimbawa ng pangalan. Sa tao, Maria, Juan, guro o doktor. Bagay, libro, mesa, bola at telepono. Para sa hayop, aso, pusa, ibon at isda. Sa lugar naman, paaralan, tindahan, parke at Pilipinas. Sa pangyayari, kasal, piyesta at kaarawan. Para sa kaisipan, pagmamahal, pag-asa at kaligayahan. Panghalip panao. Ang panghalip panao ay isang uri ng panghalip na ipinapalit o inihahalili sa ngalan ng tao. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pag-uulit ng pangalan sa loob ng pangungusap o talata. Ang panghalip panao ay nahati sa 3 panauhan. Una, ikalawa, at ikatlo. Mga halimbawa ng panghalip panao. Unang panauhan, tumutukoy sa taong nagsasalita. Kapag isahan, narito ang mga halimbawa. Ako, ko, at akin. Para naman sa maramihan, kami, tayo, namin, natin, amin, atin. Para sa ikalawang panauhan, ang ibig sabihin nito ay tumutukoy sa taong kinakausap. Sa isahan, ikaw, ka, mo, at iyo. Para naman sa maramihan, kayo, ninyo, at inyo. Para sa ikatlong panauhan, tumutukoy sa 3 pinag-uusapan. Isahan, siya, niya, o kanya. Maramihan, sila, nila, at kanila. Para sa pinatnubayang pagsasanay, piliin ang angkop na panghalip panao sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. Narito ang mga pagpipilian. Ako, ikaw, siya, tayo, kami, kayo, at sila. Para sa unang bilang, magaling kumanta si Marie, patlang ang kakanta bukas. Ako at ang aking mga kaibigan ay maglalaro sa plaza. Maghahabulan, patlang. Ramuel ang pangalan ko. Patlang ay 7 taong gulang. Binigyan ni nanay ng premyo, ikaw at ako. Mabait kasi, patlang na bata. Michael, nakuha mo na ang libro mo? Patlang ang napiling magbasa. Kapitbahay ko sina Dayan at MJ. Nakatira, patlang sa 4th Street. Yana at Bella, tawag patlang ni teacher. Si Marisa, ikaw at ako ang sasayaw sa pista. Dapat patlang mag-ensayo. Nag-basketball sina LJ at Leonard. Nauhaw patlang, kaya umuwi muna. Ang aking yaya ay si Lorena. Patlang ang sumusundo sa akin. Para sa paglalapat at pag-uugnay, ugnayan, gamitin sa sariling pangungusap ang sumusunod na panghalip panao. Una, kami. Pangalawa, ako. Pangatlo, tayo. Pang-4 na bilang, sila. At pang-5, ikaw. Para sa ikatlong araw, tekstong impormatibo na liham pangkaibigan. Tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang makikita sa larawan. Para sa unang bilang, ito ay pabalat. Pangalawa, pahina ng karapatang-ari. Pangatlo, paunang salita. Pang-4, talaan ng nilalaman. Pang-5, katawan ng aklat.
Aklat-talaan. Tukuyin kung ano ang gamit ng mga bahagi ng aklat. Una, pabalat. Pangalawa, pahina ng pamagat. Pahina ng karapatang-ari. Paunang salita. Talaan ng nilalaman. Katawan ng aklat. Appendix. Talasanggunian o bibliografiya. At talatinigan o glossary. Narito ang mga tamang sagot. Para sa pabalat, ito ang panlabas na bahagi ng aklat na nagsisilbing proteksyon at nagbibigay ng unang impresyon. Karaniwan, itong may pamagat ng aklat, pangalan ng may akda at minsan ay may larawan o disenyo. Pahina ng pamagat. Naglalaman ito ng pangunahing impormasyon tulad ng pamagat ng aklat, pangalan ng may akda, at kung minsan, ang pangalan ng publisher. Matatagpuan ito sa unang bahagi ng aklat. Pahina ng karapatang-ari. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga karapatang-ari ng aklat, petsa ng paglalathala at pangalan ng publisher. Kasama rin dito ang mga legal na detalye tulad ng copyright notice. Paunang salita. Isinulat ito ng may akda o ibang tao upang bigyang konteksto ang nilalaman ng aklat. Ipaliwanag ang layunin ng pagsulat o magbigay ng mga paunang komentaryo. Talaan ng nilalaman. Isang listahan ng mga kabanata o seksyon ng aklat, kasama ang mga pahina kung saan matatagpuan ang mga ito. Tinutulungan nito ang mambabasa na mabilis na makita ang mga bahagi ng aklat. Katawan ng aklat. Ang pangunahing bahagi ng aklat na naglalaman ng lahat ng nilalaman, kabilang ang mga kabanata, seksyon at teksto. Dito matatagpuan ang pangunahing impormasyon at talakayan ng paksa. Para sa appendix, naglalaman ito ng mga karagdagang materyales na sumusuporta sa pangunahing nilalaman ng aklat, tulad ng mga graph, chart, o dagdag na impormasyon na hindi kasama sa pangunahing teksto. Talasanggunian o bibliografiya. Listahan ng mga pinagkunan ng impormasyon o mga sanggunian na ginamit ng may akda sa pagsulat ng aklat. Tumutulong ito sa mga mambabasa na suriin ang pinagmulan na impormasyon. Talatinigan o glossary. Naglalaman ito ng mga terminolohiya o salita na ginagamit sa aklat na may kasamang kahulugan o paliwanag. Tinutulungan nito ang mambabasa na maunawaan ang mga teknikal o espesyal na termino. Index. Ang index ay isang alphabetical na listahan ng mga pangunahing paksa, termino o pangalan na matatagpuan sa aklat, kasama ang mga pahina kung saan ang mga ito ay nabanggit o tinalakay. Ang layunin ng index ay upang makatulong sa mga mambabasa na mabilis na hanapin ang partikular na impormasyon na kanilang hinahanap sa loob ng aklat. Sulat lapat. Pumili ng isang aklat sa silid-aklatan ng inyong paaralan o sa inyong bahay. May bahagi ba ang aklat na wala sa listahan? Ano ang tawag sa bahagi o mga bahaging ito? Para sa ika-4 na araw. Isulat sa loob ng aklat ang mga mahalagang kaalaman na iyong natutunan sa aralin. Magbigay ng isang halimbawa ng pangalan sa bawat kategorya sa ibaba. Tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Para sa ating pagsusulit, bilugan ang lahat ng panghalip na panaos sa bawat pangungusap. Una, alam na nila ang sikreto natin. Makinig ka ng mabuti sa guro mo.
Ano ang sinabi niya tungkol sa proyekto natin? Sila ba ang tuturuan namin ng sayaw? Basahin mo ang aklat.